Alright, welcome back to my channel. How is your life over there, mga kababayan? Nandito lang po tayo sa ating mga tawanan at meron din tayong mga breaking news. At shoutout dito sa mga taong gumagawa ng memes, itong mga political funny videos na mga memes na ko po. Relate po ng taong bayan. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan bago tayo magbigay ng reaction dyan. Let's go! Ang mga bayani nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Okay. Pero ang mga buhaya nabuhay sa buwis ng ating bayan. Pamihira. Nakikita niyo ba yan? Oh, sila lang naman ang pag-asa ng bayan na may scientific name na buhayang kawatan. Mahilig sa kaban ng bayan. At alam niyo ba mga kababayan, pilit nila itong binabaluktot ang katotohanan para lang mapagtakpan ang kanilang kamalian. Alam niyo ba mga kababayan, may mga tao ring sumusuporta sa mga kawatan dahil nabubudol nila ito gamit ng kanilang vlogger na bayaran. Mahal, ano yan? Lalayas na ito pamamahay na to. Bakit? Wala na akong ginawang tama. Puro na lang mali. Ay, diyan ka naman nagkakamali. Ay, kamo na. Mali na naman. That the detainee is inaudible. The only I heard that's You why- heard the best Pagkulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ang pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM. Grabe, sumadsad sa negative 27 ang trust rating ni Marcos. Mantakin mo, negative 27. Pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure. At may mga senador na busy sa pagtatanggol sa vice-presidente. Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Sa mga vlogger nito, anong masasabi nyo dito? Putang ina. Yung presidente nyo, nagapayong lang ng Prime Minister sa Canada. Kita nyo naman, sa daming alalay doon. Siya pa yung napiling tagapayong. O nga naman, bagay kasi sa pangalan mo. Naka-rhyme. Bongbong. Tagapayong. Pero kung Duterte yan, naku, special yan. Hindi yan nahayaan magawak ng payo. Itong si Bongbong, tangina ginawang katulong. Tagapayong. Tapos magyayabang yung mga vlogger mo, napaka-special mo dun. Tapos mainit ka nilang sinalubong ng mga rallies. Tangina, bomba ka talaga kahit saan ka magpunta. Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Your face is ugly then. What you are? You're a liar. Yung Pilipino na nagmura sa kumari kong hitan, kuya, kung sino ka man punyeta, love kita. Ang ganda ng ginawa mo. I love the performance. Kaya lang, nung nag-wish ka na mategi itong si Kumare, sana sinama mo na si Bangag para mas bongga 2-in-1. the narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking a question about the plundering of large sums of money. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we. Ayan po mga kababayan ang sinasabi natin, ang rating ni Bongbong Bangag. Congratulations! Negative 27, Auntie Claire. O, di ba? Pero si Auntie Claire, pag tanungin mo, sasabihin din niya, ay opinion lang yan, ratings lang yan. Ang importante, nagtatrabaho daw ang Pangulo. Uy, mga bugok, matagal ko na sinasabi sa inyo. Itong pagtaas ng negative rating ni Bongbong Bangag, ito ay additional ito
naggalit sa ginawa niya dyan kay Marcoleta. Yan ang pinakamalaking pagkakamali. Pangalawang pagkakamali ni Bangag. Tandaan ninyo yan. Dahil napakasakit yan sa taong bayan. Katulad ng ginawa ninyo kay Tatay Digong. Alam nyo, Ate Claire, kaya ako pumasok ito sa video reaction sa politika dahil noong pinakulong nyo si Tatay Digong, talagang galit na galit kami dito, kami sa Mindanao. Alam namin na hindi rin namin makukontrol yan dahil nasa inyo ang kapangyarihan. Kaya ako pumasok dito, Ate Claire, sa video reaction dahil hindi ko napigilan. Talagang naiinis at nagagalit kami. Masakit po yun yung ginawa ninyo kay Tatay Digong. Alam mo, si Tatay Digong pa ang pinakamataas na rating sa buong kasaysayan. 80 plus rating hanggang bumaba siya. Yan. Dahil yan sa napakadaming ginawa niya. Lalo na sa amin, mga driver's license, 10 years, passport, 10 years, at kung ano-ano pa, lalo pa dyan sa build. Ramdam na ramdam ng taong bayan niya, tagos na tagos yan, ramdam namin yan, kaya namin sinusuportahan ng mga Duterte dahil sa kanilang mga tapang at malasakit dito sa amin, mga mahihirap. Ate Claire, klaro naman yan, di ba Ate Claire, na nasubukan mo naman yan dyan sa Canada. Shout out sa mga kababayan nating OFW dyan sa Canada. Mabuhay kayo. Patuloy natin isigaw sa pumuka nitong administrasyon na to na walang ginawa kundi pamaninira, walang tigil sa paninira. Takot na takot silang lahat dito kay BP Sara. At dahil sa kanilang takot, mga kababayan, nag-double time sila dito sa impeachment ni BP Sara. Lalo na itong mga kaliwa, itong mga FPA, mga rebuilde. Ito, meron akong isi-share sa inyo, mga kababayan, patungkol dito sa grupo nitong mga makabayang hinayupak na mga puro oposisyon, kahit sino presidente mag-o-oppose talaga. Dahil ito ang rason, mga kababayan, pakinggan natin. That makabayan blocks talaga, they are really not interested to kahit sino government. Alam mo, after this, next na naman yan, titrahin na naman nila si Bongbong. Parang gano'n, no? Kung sino yun sila mag-alay, kung saan sila maka-benefit. Basta maka-destroy lang sila ng isang form of the government, happy na yan sila. That's why when they infiltrated the lower house together and they allied with Martin Romualdez and his group, happy na sila nun. And they were able to destroy the image of the lower house, for that fact. No? Now, they were able to file the case of impeachment. Happy na sila by the fact na even if BP Inday has, he will be acquitted in this particular case, which we know she will, happy na sila because they have attained something. What? They created an atmosphere of chaos dito sa ating bansa. Yun man ang intention talaga, and that is the purpose for which they were created. Klaro yan, di ba? Kahit na si Pope pa siguro ang presidente, meron silang masasaway at talagang kukontrahin pa rin nila hanggat sila na ang mag-ahari dyan sa gobyerno. So isipin nyo, itong mga kaliwang makabayan na kunyaring makabayan, ang aim lang talaga nila ay pabagsakin ang gobyerno. At tapos, ang gobyerno pa ang nagpapan sa kanila dahil sa pamumulitan din sa kanila mga party list, may mga budget yung mga hinayupak ngayon, saan kaya napunta yan, di ba? At balang araw, Ate Claire, itong mga grupo din ito rin ang mga taong hahabol dyan kay Bongbong Bangag. Dahil puro itong mga traidor, katulad ng amo mo, traidor. At itong si Bangag, ang huling barahan niya, itong impeachment laban kay BP Sara. Ang tandaan natin, ito ang sinasabi ni Chis Escudero, hindi ito dapat mabendalo. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. Is 16 senator judges. Hala, game over agad. Game over agad, Cheese. Ano, first day pa lang ng impeachment trial, game over agad. Dahil sa sinabing ito ni Cheese Escudero na 2/3 of 24 is 16, so malabong-malabo na ma-impeach nyo ang vice-presidente. Hindi nyo ma-achieve yung 16 votes. Hindi nyo kakayanin. So, ibig sabihin, yung 6 hanggang 7 buwan na impeachment trial na gagawin nyo, puro paninira na lang. Hindi yan makukuha yung botong yan. Patayin na naman.
Ito naman kasi si Cheese, tinapos agad ng laban. Yung ilusyon ng mga kalaban, tinapos mo agad. Ayan ang sinasabi natin. Hoy, Tulpo, shout out, Puta Soto, School Bukol. Ha? Tandaan niyo yan, ha? Kung gusto niyo, kung may bala kayong ibaba ang threshold na yan, pumunta kayo doon sa Korte Suprema. Doon kayo magreklamo. O di kaya, King Lacson, doon ka sa ICC kaya magreklamo dyan sa usapin. Di ba? Yan po ay pinaka-critical mga kababayan. Dapat nabantayan talaga natin yan na hindi nila ibendalo. Naku po! Dahil sa hinaba-haba naman ng posisyon nila dyan, sa mga circus nila, sa mga paninira nila dyan kay BP Sara sa impeachment, doon pa rin ang ending dyan sa pagbotohan. So, dapat 16 ka senador, 2/3 of all 24 senators. Ha? Tandaan natin yan. Dahil kahit na anong circus nila mga kababayan, hayaan natin yan mag-circus nila sa Senado. Matagal pa yan. Kailangan bantayan talaga yan na hindi nila mabenda. No? Yan lang po ang talagang lagi kong pinupunto. Yung threshold na 16 dahil pag yan ay ibendalo nila, talagang talo ang taong bayan at magtipon pa ulit pa yan. Ito po, bangag. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na po ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Wala ngayon, kayo mga pobre, i-Xerox nyo na lang ang manok. Wala kayo ulamin, i-Xerox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ayan, ako po. Hanggang dito lang mga kababayan. Kasi magpa-Xerox pa ako nito.